Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Mapagpalang araw pong muli sa lahat. Tuwaing divine po ang iyong lehitimong manggagamot sa kulang barang at sanib. Nalalapit na naman ang pagdating ng Pasko o Christmas sa ating lahat. Katoliko man to o hindi ay nagse-celebrate ng Pasko. At sa bawat araw na nagdadaan, nararamdaman na natin ang simoy ng malamig na hangin sa kapaligiran. Muli, tuwaing divine po ay ginagabayan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, Mana Inang Santa Lucia ng Bundok Banal at Nuestra Señora de la Paz ng Birhen ng Kapayapaan. Sa akin pong patuloy na pagbibigay ng isang kaalaman sa gamotang espiritual. Lagi po natin tatandaan, ang gamotang espiritual, espiritu po ang gumagamot, hindi po tao. Lumuluklok po ito sa tao para manggamot. Yan po ang aking mahigpit na paliwanag. Hindi po tayo nababaliw tulad ng nasasabi ng iba na baliw daw ang magagamot. Sino ang baliw? Yung bang nagsasalita o yung nandiyan sa tabi mo na nagsasabi? So, maliwanag po ang ating sasabihin sa araw na to ng aking pagbibigay ng kaalaman. Tatalakayin po natin ang pag-ibig at pagmamahal sa isang taong iniibig mo at mamahalin mo. Ito po ay tamaan, huwag magagalit. In general po tayo. Dahil marami po lumalapit sa akin sa pag-ibig o ko sa pag-ibig. Dalawa kaming sabay na umiibig sa isang lalaki. Dalawa kaming sabay na umiibig sa isang babae. So, vice versa po tayo. Lalapit po kayo sa amin, manggagamot. Hindi lang ako, marami siguro tayo dyan na lalapitan ng mga ganitong uri ng pasyente. Actually, pasyente rin po yan. Karamdaman po yan sa puso, sa pagmamahal. Sasabihin ng pasyente, ginayuma ang aking asawa. Ginayuma ang boyfriend ko. Actually, ako po pag bilang isang magagamot, hindi po ako naniniwala sa gayuma. Minsan po yun, katahang isip mo lang. Katahang isip mo lang yan. Bilang ako po isang divino o divine healer, divino ang aking gabay. Lagi po akong positibo sa aking sinasabi. Never po akong maging negatibo, iban lamang kung anong takbo ng isipan mo. Yun din dadalaw ang aking isipan dahil po tayo ay nanggagamot. What you see is what you get. Sabi nga nila. Pag-ibig, maghanap ka ng taong uunawa sa iyo. Yan po ang number 1. Lahat ng pag-ibig, lahat ay mabuti. Pero pag hindi na maganda ang nangyayari at hindi na nagkakaunawaan, hiwalayan ang labas. Meron po akong mga pasyente na lumalapit po sa akin tungkol sa pag-ibig. Dalawa kaming sabay. Minsan 3 pa nga. Lapit siya sa akin. Bakit po ganun? Hindi pa rin po natatanggal ang gayuma. Nung babae, iniibig ng asawa ko. Ganito po mga kapatid, mga pasyente ko, mga aking followers. Sino ba nagkakamali? Ang isipan mo o yung pananaw mo sa iyong buhay? Ang isang bagay ay hindi mawawala kung ito'y binigyan mo ng halaga
sa iyong puso. Para po yung ginto, hindi mo pwede isanla kahit mamahalin yan. Isang ginto na dapat mong ingatan, itatago mo at ingatan mo. Pagkikinangin mo para hindi mawala yung tamis ng pagmamahalan. Pero minsan sa tagal ng panahon, mayroon pa mga pasyente, 8 years na sila magkasama. Sabi ng lalaki sa kanya, hindi lumapit po sa akin yung babae. Magpapakamatay na lang daw siya kaysa bumalik sa babae ito. Ibig sabihin po nito, gano'n siyang kasama doon sa lalaki. Bakit kaya? Mayroon mga tao na harap-harapan, minumura yung asawa niya. Sa karamihan ng tao, hindi na kita mahal, pero hindi pa rin sila naghihiwalay. Magkasama lang sila sa pangalan ng asawa, pero wala na po sila. Pero siyempre, ito pong babae lalapit sa amin para magbalik ang kanyang asawa at sinasabi na gayuma. Sa akin pong pananaw, pag may mali po tayong ginagawa sa ating buhay, babae man to, lalaki, ibig sabihin po to, nawawala na kayo ng pang-unawa sa isa't isa. Ang pag-ibig ay may pananampalataya. Kailangan po yan. Sa Diyos po kasi nagagaling yan. Dahil ang pag-ibig, pag nawala po yan, magulo ang pamilya. Kaya sa pag-ibig, nandiyan po yung kapayapaan. Sino ang birhen ng kapayapaan? Malain ng Nuestra Señora de la Paz. Humingi ka sa Kanya. Humiling ka sa Kanya. Tulungan niyo po ako. Magnobina ka. Kung magulo ang buhay mo sa pag-ibig. Kaso, pag ako po ay nagsasabi sa pasyente ko, ayaw po nilang magsakripisyo. Gusto nila instant. When you pay me, now na. Maganap agad. Akin pong ulit sinasabi, sa pag-ibig, kailangan hanapin mo yung taong makakaunawa sa iyo sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Pero hindi lang dapat ikaw. Vice versa po yan. Meron nga po akong pasyente. Hinihiwalayan na siya, ayaw na sa kanya, wala na talaga, negative na talaga, lapit pa siya sa akin, bayad po siya sa akin. Ano ang naging problema? Pera. Number 1 po yung pera. Ng babae, kasi si lalaki, lagi hingi ng pera si babae. Nang panahon na siya sa abroad, sagana ang buhay. Walang kinikilalang Diyos kundi ang pera. Sarap ng buhay. When times come, dumating ang sigalot. Ito yung sinasabing binhi. Nung dumating ang diablo, nawala ang salita ng Diyos. Yun yung pera. Ngayon, si lalaki naghahanap ng pera. Saan napunta? Pinaghirapan niya nung siya nasa abroad. Diyan po nagkakaroon ng sukatan na minsan mali naman. Pero hindi natin masasabi ko paano natin uunawain ito. Kailangan detalyado po yan. Meron naman lalaki, babae, 8 years nagsama. Dahil sa ng babae ang lalaki, ng babae rin, ng lalaki naman itong babae. Gantihan sila. So, nasaan po doon yung unawa, pang-unawa? Pag ikaw yung nag-asawa, kailangan nandoon yung pang-unawa. Nandoon din yung pag-asa, letter P. Tatong P sa ating buhay bilang isang marriage, isang mag-asawang nagsasama. Pananampalataya sa Diyos, kailangan matakot sa Diyos. Meron kang sinusunod ang batas ng Diyos. Diba? Pag-ibig, pag-asa. Yan po ang ating tatandaan. Sa pag-ibig, kailangan malakas ang iyong pangunawa. Sinampal mo
yung lalaki, sinampal mo yung babae dahil sa nagawa ng masama sa'yo, nang bababae siya, nang nalalaki siya, sinampal. Doon na po simula ng gulo. Sino ang nandoon sa oras ng kaguluhan? Nandun po ba ang Diyos? Wala. Nung kayo nagsasama pa, nga kayo habang masaya, kilala niyo ba ang Diyos? Wala. Sana po maunawaan niyo ang aking sinasabi tungkol sa pag-ibig. Kailangan lahat ng pag-ibig masarap yan. Walang pag-ibig na hindi masarap. Lalo na kung minamahal mo ito, kung tunay na minamahal. Pero marami akong nakikita. Kahit sa mga artista, ang sarap magmahalan sa umpisa. Pagdating ng ending, iba na ang kasama. Ito na, di pa akong babagit ng ibang artista. In general po ito. Para tayo lahat ay artista din. Hindi na po ito nangyayari sa isa lang tao. Ang mundo po natin puno ng arte. Kailangan magkaroon tayo ng artistic sa ating sarili. Mangunawa ang hanapin mo sa taong magmamahal sa iyo. Siya ang kahuli-huling hawak mo sa oras ng problema, sa oras ng sigalot ng iyong buhay, sa iyong pagsasama. Libre ang dasal, wala po yung bayad. Marami po ako na malapit na pagbabalik ng asawang nawala. Ito na aking nabanggit sa lahat ng aking post. Pag-ibig, dulot ay kasawian. Pag-ibig, dulot ay kaligayahan. Pinagtagpo, ngunit hindi pinalad. Meron mang lumayo para muling magtagpo sila. Sana maunawaan niyo po ang aking sabi. Ang gamot ng espiritual ay hindi lamang sa isang salita, hindi lamang pag sinabi ko nauna ay magaganap. May proseso po tayo sa gamot ng espiritual. Hindi porke nagbayad ka na, sabi mo sa akin, bayad na po ako, bayad ka na po nangyari. Siguro, kapatid, hindi mo sinunod ang aking sinabi. Lagi mo lang sinasabi, eto ang gusto ko, eto ang gusto ko mangyari, eto kaya ako nagbayad, ito ang gusto ko. Pero ang gusto ba ng Diyos ay sinunod mo para sa buhay mo bilang mag-asawa? Tandaan po natin bilang manggagamot, ang espiritu po ay napapalitan. Kung hindi ba yun po ang iniito mong manggagamot sa kulang, bahalang at sanib?